Good morning, ABM 11-1P and dash 2. So our lesson for today is all about adjusting entries. So the question would be, why do we need to adjust? Okay? We need to adjust to record transactions that have occurred but not yet recorded. And also to reflect the correct account balances and to comply with the accounting principles, namely the matching principle, periodicity principle, accrual, revenue and expense recognition. So sa madaling sabi, kailangan nating mag-adjust para ma-record yung mga hindi pa natin nare-records. Ang pinaka-example niyan, base dun sa mga previous activity natin, is yung depreciation expense. So if you notice, wala pa kayong na-record na depreciation expense sa inyong trial balance na sinubmit last month or yung last na discussion natin. Okay? Wala kayong na-record na depreciation expense. Hence, the need to adjust. Kasi kung hindi ka mag-a-adjust, hindi mo marirecord yung depreciation expense, hindi mo rin marirecord yung accumulated depreciation na contra asset doon sa ating fixed asset or yung ating property, plant, and equipment. Okay? Ano mga example ng property, plant, and equipment? Mga furniture and fixtures, office equipment, building, yun. So, dapat meron siyang contra asset account. Ano yung contra asset account? Yung reduction, kabawasan dun sa mga asset na yon, like yung accumulated depreciation, ayan. Sa accounts receivable naman, ang contra asset naman ng accounts receivable ay allowance for doubtful accounts. So, binabawas yun sa asset na accounts receivable. So, yung mga hindi pa natin na-record, katulad ng mga nabanggit ko, allowance for doubtful accounts, bad debts expense, depreciation expense, accumulated depreciation, yung corresponding na insurance expense na manggagaling dun sa expired portion ng prepaid insurance, marirecord natin gamit itong adjusting entries. Okay? So, there are two types of adjustments. Ano yung dalawang klase ng adjustments na yon? Deferrals and accruals. Pag sinabing deferrals, expense already paid but not yet incurred. Revenue already collected but not yet earned. Samantalang sa accruals naman, expense already incurred but not yet paid. And also another example is yung revenue earned already but not yet collected. So, isa-isahin natin sa deferral. Bakit siya tinatawag na deferral? Ang root word ng salitang deferral is defer. Ano ibig sabihin ng word na defer? Pag sinabing defer, it means delay. So, sir, anong i-delay natin dito? Like yung sa letter A, expense already paid but not yet incurred. Ibig sabihin yan, nagbayad ka na, pero yung mismong expense, hindi mo pa talaga siya nagagamit or hindi mo pa na i-incur. Pero bayad na siya. Anong pinaka-example nito? Yung prepaid insurance. 'Di ba kung nare-recall nyo sa mga previous lessons natin dati, bumibili kayo ng prepaid insurance. Ang entry natin, debit, the prepaid insurance, credit cash. Kaya nga already paid. Nabawasan na yung cash natin. Kaya nag-credit tayo ng cash. Then yung expense, already paid but not yet incurred, ibig sabihin yan, technically, dahil hindi pa nga siya expense, asset pa siya. So, ibig sabihin, i-delay natin yung pag-record ng insurance expense. Saan manggagaling yung insurance expense? Doon sa asset natin na prepaid insurance. Prepaid insurance. So, yung unang entry natin, debit prepaid insurance, credit cash. Yung explanation, to record purchase of insurance coverage or comprehensive insurance coverage for 1 year period. So, nabayaran na natin siya, pero hindi pa natin nagagamit yung mismong expense na yun or yung mismong asset na yun. Hindi pa natin nako-consume. So, technically, kung hindi pa na siya nako-consume, asset pa siya.
Kaya nga yung expense, i-defer natin. Madidelay yung pag-record ng defer. Hindi siya agad-agad na insurance expense. Hindi ganon. Okay? Instead of insurance expense, ang record muna natin, prepaid insurance. So, yung prepaid insurance kasi, asset yon. Asset yung prepaid insurance. Okay? So, i-delay natin. Kaya nga siya tinatawag na deferral. I-defer natin or i-delay yung pag-record ng expense. Okay? So, yun yung example ng letter A. Ano naman yung example ng letter B na deferral? Revenue already collected but not yet earned. Ang pinakamagandang halimbawa nitong letter B is yung mga landlord o yung mga nagpapaupa ng mga apartment, mga bahay or building. Normally, nangihingi sila ng deposit at saka rent, advance rental or advance rent. Dahil nga advance ito, yung revenue, i-defer mo, i-delay mo. Sir, bakit kailangang i-delay or i-defer yung pag-record ng revenue? Hindi kasi porket natanggap mo na yung cash, is revenue na siya agad. Hindi siya ganon, no? Dapat masatisfy mo muna yung performance obligation or dapat malipatan muna yung space o yung room o yung building ng tenant before ka pwedeng mag-recognize ng rent revenue. So, ang entry mo dito is debit cash kasi may natanggap kang pera, debit cash, credit, unearned rent. Unearned na hindi pa siya revenue. Unearned pa nga siya. So, technically, pag sinabing unearned revenue, liability to. Utang to. Sir, bakit utang kahit na may nakatanggap na siyang pera? Kasi technically, kahit may natanggap ka ng pera hanggat hindi pa siya nalilipatan ng tenant, hindi mo pa talaga siya revenue. Kailangan lumipat muna si tenant para meron ka ng right to recognize the rental revenue. Kasi nga, nagbayad lang siya ng advance, no, si tenant. So, pwede kang mag-recognize ng revenue kapag nakalipat na siya or nagamit na niya yung space o yung room o yung building na kanyang inuupahan. Okay? Kaya i-defer natin or i-delay natin yung pag-recognize ng rent revenue. Okay? That's for the deferrals. So, ano naman yung accruals? Kabaliktaran ng deferrals yung accruals. Kung yung deferrals ay dinidelay, ito namang accruals, hindi siya delay. Agad-agad naman. As in now na, agad-agad. Immediately. So, yung deferral, dinidelay. Yung accruals naman, immediately. Ano yung immediately na yun? Expense already incurred but not yet paid. Ano example nito? Yung expense daw, nagamit na, pero hindi pa bayad. So, anong example nito? Even sa inyong bahay, yung kuryente, Meralco, di ba, nagamit nyo na, nakonsumo nyo na yung kuryente. Pero yung billing, darating yung billing, next month pa. So, mababayaran nyo yung Meralco nyo, next month pa siya. Pero dapat, i-accrue mo na. Dapat i-accrue mo na yung electricity expense for this month. Okay? Ibig sabihin, wag mo nang i-delay. I-record mo na agad yung expense kahit na hindi pa bayad. Kahit na hindi pa bayad. Kaya nga nakalagay dyan, under ng accruals, letter A, expense already incurred but not yet paid. Okay? So, ano naman yung letter B? Revenue earned already but not yet collected. Okay? So, ito naman yung example nito, yung accounts receivable, no? Nagkapag-perform ka na, nakapag-render ka na ng service, meron ka ng right to recognize revenue. However, si customer hindi pa nagbabayad sa'yo. Wala ka pang natatanggap na payment coming from the customer. Okay? Wala pa. So, ibig sabihin nun, revenue earned na, pero si customer hindi pa nagbabayad. Kaya nga nakalagay dyan, revenue earned already but not yet collected. So, example nga niyan is, nakapag-perform ka na ng services mo, nagawa mo na yung dapat mong gawin, pero si customer hindi pa nagbabayad sa'yo. So, kailangan mo nang i-recognize yung revenue kahit na hindi pa bayad. So, anong entry mo dito? Ang entry mo dito is debit, accounts receivable, credit, service revenue. Okay? Credit, service revenue.
Okay? So, yan yung dalawang types ng adjustments, deferrals and accruals. Okay, yung adjustments for deferrals, talakayin naman natin yung mga specific na examples. So, under ng deferrals are yung prepaid expenses. Meron yung mga examples ng prepaid expenses. Yan, yung mga prepaid rent, prepaid insurance, prepaid supplies. And then, another example ng deferral is yung depreciation expenses. Yung depreciation expenses, pwedeng in terms of service vehicle, pwede rin naman in terms of office equipment. So, isa-isahin natin yan, don't worry. Okay, so ito yung specific na example, adjustments on prepaid rent. Basahin muna natin yung transaction. On July 2, 2022, Angat Buhay Designs paid 8,000 pesos for 2 months rent in advance. So, ang ina-account natin dito is yung transactions ni Angat Buhay Designs. So, kung tatagalogin natin, nagbayad daw ng 8,000 pesos yung business na Angat Buhay Designs. Yung 8,000 na binayad daw is good na siya for 2 months. And naka-note din dyan na advance. Ibig sabihin, hindi pa nako-consume, hindi pa nalilipatan o hindi pa nagagamit yung mismong opisina o yung mismong space na uupahan, nagbayad na siya in advance. So, dito kaya nga siya deferral, i-delay natin. I-defer natin or i-delay natin yung pag-record ng rent expense. Bakit i-delay? Kasi nga hindi pa nalilipatan. The moment na ito ay nalipatan or after a certain period, meron na tayong dapat i-record na expense. Ano yung corresponding expense dito? Rent expense. So, nung July 2, ang journal entry natin nung July 2 ay debit prepaid rent, 8,000 pesos. Credit cash, 8,000 pesos. Kasi nagbayad, no? Kaya nag-credit tayo ng cash. Yung prepaid rent, asset siya for the meantime. For the meantime lang, asset. Pero habang tumatagal, through passage of time, magre-record na tayo ng corresponding rent expense. So in this case, after 1 month from July 2, 2022 up to July 31, 2022, nakalipas na yung isang buwan. So kung nakalipas na yung isang buwan, kailangan na nating mag-record ng rent expense. Sir, bakit naging 4,000? Bakit hindi 8,000? Take note, yung binayaran ng July 2, 2022 is good for 2 months. So kung good for 2 months yan, para makompute mo yung monthly rent, i-divide mo yung 8,000 sa 2. So 8,000 divided by 2, kaya lalabas ang monthly rent ay 4,000 pesos. So dapat, dahil magre-recognize na tayo ng rent expense, dapat yung prepaid rent, mababawasan na siya. Kaya nga dito, magkikredit tayo ng prepaid rent amounting to 4,000 pesos. So, anong adjusting entry natin at the end of the month? Adjusting entry natin at the end of the month is debit rent expense, 4,000. Credit prepaid rent, 4,000 pesos. Balanse yung debit at saka credit. Okay? So, dito, nung napapansin nyo sa illustration, nag-recognize na tayo ng expense after 1 month. Kaya nga ang tawag dito is deferral or defer. Pag sinabing defer, delay. So, dinelay natin yung pag-record ng expense. Kasi nung una, ang na-recognize natin, asset. Ano yung asset na yon? Prepaid rent. So, after 1 month, mag-record na tayo ng rent expense. So, dapat yung prepaid rent, mababawasan na siya. Kaya nga, kung napapansin nyo dyan sa adjusting entry, yung prepaid rent, credit natin. Bakit natin kailangan i-credit yung prepaid rent? Kasi ang normal balance ng prepaid rent ay debit kasi siya ay asset. Then, after 1 month, nagamit na natin yung 1 month portion dun sa 2 months na rent, advance rent. So, yung prepaid rent, nabawasan na siya ng 1 month. Kaya, i-credit na natin siya after 1 month. Okay? Okay, so another example after ng prepaid rent, still nasa deferrals pa rin tayo.
Ito namang adjustments pagdating naman sa prepaid insurance. So, basahin mo muna yung transaction para alam mo kung ano yung magiging adjusting entry natin. So, ano yung transaction? On July 3, 2022, Angat Buhay Designs acquired a 1-year comprehensive insurance coverage on the service vehicle and paid 14,400 pesos premiums. So, kung tatagalugin natin, noong July 3 daw, yung Angat Buhay Designs daw nakakuha or bumili ng comprehensive insurance coverage. Yung comprehensive insurance coverage na yon, good for 1 year na siya. Pang buong taon na siya. Okay? Pang buong taon na. Para saan yung insurance na yon? Para sa service vehicle, para sa sasakyan na ginagamit ng business. So dito, magkano yung isang buong taon na insurance? 14,400 yung binayaran na premium. Okay? Dahil ito ay hindi pa nako-consume, kasi nga unang buwan pa lang, so yung July 3 natin na entry, journal entry natin, asset pa lang. Wala pa tayong expense nung July 3 kasi asset pa lang yan. Binili mo pa lang yung insurance, hindi mo pa siya nagagamit. Okay? So debit, on July 3, debit prepaid insurance, 14,400 and credit cash, 14,400 pesos. So, bakit ka nag-credit ng cash? Kasi nga, nagbayad ka para dun sa 1-year comprehensive insurance coverage. Okay? So, that is for the July 3. Now, take note, kailangan nating mag-record ng adjusting entry para nga maihabol nating i-record yung mga hindi pa natin nare-record before. So, hindi pa natin kasi na-record yung insurance expense. So, dapat mong ihabol i-record yon gamit yung tinatawag natin na adjusting entry. So, after 1 month, yung 12 months or yung 1 year na insurance coverage, dapat i-recognize na natin, i-record na natin yung 1 month na expired portion. So, lalabas 1/12. Hindi na siya buong 12 months kasi nagamit na natin yung isang buwan. So, paano natin mako-compute yung insurance expense? Yung 14,400 pesos na premiums, i-divide mo lang yan sa 12. Again, yung 14,400 pesos na premiums, i-divide mo yan sa 12 months para makompute natin yung monthly insurance expense na kailangan nating i-recognize. Okay? So, 14,400, good for 1 year, divided by 12 months para makompute yung 1,200 pesos na monthly insurance expense. Monthly insurance expense. Okay? Monthly yan. Ibig sabihin, every month and every July 31, 2022, magre-record ka ng same amount, same na adjusting entry hanggang matapos mo yung buong 12 months. So, ibig sabihin, itong July 31, 2022, ito pa lang yung una. So, meron ka pang remaining na 11 adjusting entries. So, kailan mo gagawin yung 11 adjusting entries? Every month end. So, kung ito ay July 31, 2022, ano yung next month end? August 31, 2022. Yun naman yung i-record mo. Same pa rin na journal entry or adjusting entry. Ano yung magiging adjusting entry mo? Debit, insurance expense, 1,200 pesos. Credit, prepaid insurance, 1,200 pesos din. Okay? So, gagawin mo yan. Meron ka pang gagawin na 11 na adjusting entries na related lamang dito sa comprehensive insurance coverage. Okay, so napapansin nyo, sa July 31, nag-recognize na tayo ng corresponding expense. Ano yung expense na yun? Insurance expense. And then, yung prepaid insurance natin, nabawasan na siya. Kasi nag-amortize na tayo nung monthly insurance expense. So, yung prepaid insurance mo na 14,400 noong July 3, nabawasan na siya.
So, ang tanong dyan, how much yung nabawas? Yung 1,200 pesos. Kaya nag-credit tayo ng prepaid insurance, 1,200 pesos credit. Okay, another example ng deferral is itong tinatawag naman na adjustments on computer supplies. So, tapos na tayo sa prepaid rent, tapos na tayo sa prepaid insurance. Another example naman is computer supplies. So, basahin muna natin ang transactions para alam natin kung ano yung dapat na adjusting entry ang gagawin. So, dito, ang transaction ay on July 9, 2022, computer supplies worth 25,000 pesos were purchased on account from Paul Soriano Data Blitz store. At the end of the month, physical inventory revealed that supplies costing 15,000 pesos are still on hand. So kung i-analyze natin ng maigi, yung nabili na computer supplies na nagkakahalaga ng 25,000 pesos noong July 9, 2022, hindi na siya buong 25,000. Paano nasabi na hindi na siya buong 25,000? Kasi after ng 1 month or at the end of the month, pagdating ng katapusan ng buwan ng July, nag-conduct ng physical inventory. Ano ba ibig sabihin ng physical inventory? Pag sinabing physical inventory, nagbilang. Okay? Ano yung binilang? Yung mga supplies. Then, nung binilang yung supplies, hindi na siya buong 25,000. Magkano na lang daw? 15,000 na lang yung natira. Ibig sabihin, out of the 25,000 pesos, 15,000 na lang yung natira. Ibig sabihin, ilan yung na-consume? Yung na-consume, actually, yun yung expense portion. So, 25,000 pesos nung binili, i-minus natin yung natira na 15,000. So, 25,000 pesos minus 15,000 pesos. Ano yung na-consume? 10,000 pesos. So, yung na-consume, i-record natin yung nagamit o yung expense portion o yung consume portion gamit yung tinatawag na adjusting entry. So, anong adjusting entry natin pagdating ng July 31? Debit, supplies expense, 10,000 pesos. Credit, computer supplies, 10,000 pesos. So, anong napansin niyo dito? Nag-recognize na tayo ng supplies expense after 1 month. So, deferral pa rin to. Bakit deferral? Dinifer natin or dinelay natin yung pag-record ng supplies expense. So, after pa ng 1 month, after pa ng magbilang, after pa ng physical inventory, dun pa lang tayo nag-recognize or nag-record ng supplies expense. Magkano? 10,000. Again, paano na-compute yung 10,000? 25,000 na nabili nung July 9, tapos nung nag-inventaryo, nung nagbilang, 15,000 na lang yung natira. So, i-minus mo yung 15,000 sa 25,000, mako-compute natin yung nagamit na portion o yung expense portion o yung consume portion. So, 25,000 minus 15,000, that would give you 10,000 pesos. Yan yung supplies expense. So, pag nag-record ka ng supplies expense, huwag mong kakalimutan, bawasan yung computer supplies. Paano ba tayo magbawas ng computer supplies? Ang normal balance kasi ng computer supplies ay debit. Dahil babawasan natin, i-credit na natin yung computer supplies. Again, ang normal balance ng computer supplies ay debit. Dahil ito ay nabawasan na, pag nagbawas tayo ng asset, i-credit natin sila. So, credit computer supplies, 10,000 pesos. Okay, tapos na tayo sa mga prepayments, no? Itunto naman tayo sa mga depreciation, okay? So, adjustments naman pagdating sa ating asset na computer equipment. So, again, basahin mo yung transaction, analyze mo yung transaction. On July 5, 2022, computer equipment costing 145,000 pesos is acquired on cash from Abenson Incorporated. The asset useful life is 5 years and will be worthless at that time. Okay?
So, analyze natin, tagalogin natin. Noong July 5, 2022 daw, bumili daw tayo ng computer equipment. Saan tayo bumili? Sa Abenson. Magkano na natin nabili yung computer equipment? Nabili natin siya 145,000 pesos. Yung useful life daw niya or magagamit daw natin siya sa loob ng 5 taon. And base dito sa statement, sa narrative, worthless na daw siya after 5 years. So, ibig sabihin, hindi na natin siya mapapakinabangan after 5 years. Ibig sabihin, pwede na natin siyang i-dispose after 5 years. So, syempre, dapat alam mo muna yung journal entry mo noong July 5, yung at that time or at the date of purchase. So, ang journal entry mo at the date of purchase, debit computer equipment, 145,000, credit cash, 145,000 pesos. Now, dito na papasok yung tinatawag natin na deferrals, no? So, dito, madi-defer or mare-record natin after 1 month pa, madi-delay natin ng 1 month. Kaya nga siya deferral or defer means delay. Madi-delay yung pag-record ng depreciation expense after 1 month pa. Okay? So, after 1 month, you have to record depreciation expense. Pero ang tanong muna dito, sir, paano po na-compute yung amount na yan? Actually, merong tinatawag na formula. Ano yung formula sa pag-compute ng depreciation? So class, ang formula sa pag-compute ng depreciation ay cost minus salvage value or residual value divided by the useful life. Ang useful life, pwedeng in terms of years, pwede rin in terms of the number of months. Kapag ang given ay number of years, pwede mo naman siyang i-convert into number of months. Say for example, in this case, 5 years. In 1 year, there are 12 months. So, i-multiply mo lang itong 5 years by 12 months. So, 5 times 12, ilan yon? 5 times 12 is equivalent to 60. Ibig sabihin, 60 months. So, ibig sabihin, kung gusto mong makompute yung monthly depreciation, yung 145,000 pesos na acquisition cost o yung presyo ng computer equipment, dahil wala namang nabanggit siya na salvage value or residual value, i-divide mo lang yung 145,000 pesos by 60 months. Again, 145,000 pesos divided by 60. Okay? So, magkano mako-compute natin dyan? Pag dinivide natin ng 60, yung 145,000 pesos, ang mako-compute natin ng monthly depreciation ay 2,416.67. Okay? 2,000 pesos, 416 and 67 centavos. So, debit ka ngayon after 1 month, debit depreciation expense, computer equipment, 2,416.67. Dahil kung may debit ka, of course, meron kang credit. Anong i-credit mo? Yung contra asset account. Pag sinabing contra asset account, kabawasan. Kaya nga siya contra kasi kalaban or binabawas natin doon sa asset. So, anong asset yon? Yung computer equipment. Dahil contra, ibabawas natin, i-credit natin. Credit accumulated depreciation computer equipment amounting to 2,416.67. Again, paano na-compute yan? Cost minus salvage value or residual value divided by the number of useful life. Ang useful life na nakalagay dyan is 5 years. I-convert mo siya into months, kaya 5 years times 12 months. So, mako-compute natin yung 60 months. So, 145,000 pesos divided by 60 months, ang lalabas na monthly depreciation niya ay 2,416.67. Okay, after ng
depreciation ng computer equipment, another na i-depreciate natin is itong shuttle service. Sa madaling sabi, ito yung sasakyan. Okay? So again, basahin mo muna yung transaction and analyze ng maigi. On July 4, 2022, Hyundai or Hyundai H100 was purchased on account from China Bank amounting to 900,000 pesos with a salvage value of 90,000 pesos at the end of its 8 years useful life. So dito class, sa panibagong illustration na to, meron ng mga nadagdag na variables. Ano yung mga nadagdag na variables? Meron na ngayon salvage value. Alam nyo ba class, dito lang sa Pilipinas, yung word na salvage, pangit yung connotation. Pero actually, yung word na salvage, ang tamang meaning nun is yung isasalba. Diba dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabi yung word na salvage, masama. Yung parang may pinatay tapos tinapon kung saan-saan. Salvage ang tawag sa atin, no? Pero actually, in reality, hindi siya dapat ganun. Pag sinabing salvage, ito yung nasalba mo pa. Ano ibig sabihin ng nasalba mo pa? Pwede mong ibenta yung property o yung asset mo, pwede mo pang ibenta sa saan? Sa junk shop o yung mga bumibili ng mga scrap items. So sa madaling sabi, kaya siya tinatawag na salvage value, mapapakinabangan mo pa yung property o yung asset. May ibebenta mo pa siya. Okay? So, kaya ang tawag doon, salvage value. Sa ibang libro, ang tawag nila hindi salvage value, recoverable value or residual value. Bakit residual? Ang root word ng residual ay residue or residue. Pag sinabing residue, ito yung matitira sa'yo. Or latak pa, ito yung matitira sa'yo. So, kung may matitira pa sa'yo, pwede mo pa siyang mapakinabangan. Pwede mo pa kasi siyang ibenta sa junk shop. So, anong epekto ng salvage value pag nagko-compute tayo ng depreciation? Mina-minus natin ito doon sa asset. So, technically, kung mina-minus yan, pag nag-compute ka ng depreciation, mababawasan yung depreciation natin. Bakit mababawasan? Mina-minus mo na kasi doon sa depreciable amount yung salvage value or residual value. And another na pagkakaiba, kung napansin nyo, dun sa previous illustration, dun sa computer equipment, itong shuttle service, mas matagal yung kanyang useful life. Okay? Mas mapapakinabangan siya ng mas matagal. Kanina, yung computer equipment, 5 years lang. Ito naman, 8 years. Okay? 8 years. So, kung 8 years ito, ilan yung kanyang equivalent na number of months? Ilan yung kanyang equivalent na number of months? So, yung kanina, di ba, 5 times 12, 60. Ilan naman itong 8 years? So, ibig sabihin, 8 years, i-multiply mo lang siya sa 12 months, that would give you 96. Ayan o, 96. Kita nyo ba? 96. Ayan, kapag kinalculator mo siya, 96 siya. 96. Paano na-compute yung 96 months? 8 years times 12 months. 8 years times 12 months. Kaya 96 months. Okay? 96 months. So, ibig sabihin, yung divisor natin, yung nasa denominator, is 96. So, lalabas, 900,000. Ang formula natin, again, is cost minus salvage value or residual value divided by useful life. In this case, hindi na siya 60, magiging 96 months na siya. So, 900,000 pesos minus 90,000, ang depreciable amount na, hindi na 900,000, 810,000 na lamang. Then, you're going to divide this amount by 96. Ayan, 96. Bakit 96? 8 years times 12 months. So, pag dinivide mo yung 810,000 by 96 months, lalabas, ang monthly depreciation natin ay 8,000 pesos
and 437 and 50 centavos. 8,437.5. Again, paano na-compute yon? Gamit lang yung depreciation na formula. Cost minus salvage value or residual value divided by the useful life. So, minus natin yung 90,000 na salvage value sa 900,000. So, ang matitira na lang talaga is 810,000. So, 810,000 na lang yung ating i-depreciate. Then, you're going to divide 810,000 by 96 months. Sir, bakit na-compute yung 96 months? Paano nakuha yung 96? 8 years, multiply mo lang sa 12 months. 8 times 12, 96. Okay? 8 times 12, 96. So, ang makukuha natin is 8,437.5. So, anong adjusting entry natin after 1 month or at the end of the month? Debit, depreciation expense, shuttle service, 8,437.5. And then, credit, accumulated depreciation, shuttle service, 8,437.5. Okay? So, yung depreciation expense, nag-record na tayo after 1 month. Na-delay, kaya nga siya deferral. Defer kasi means delay. So, na-record natin yung depreciation only after 1 month. So, debit depreciation expense, wag mong kakalimutan, i-record yung contra asset. Ano nga ulit yung contra asset? Ito yung binabawas natin sa asset. Kaya nga siya contra kalaban. So, binabawas natin. Okay? So, contra asset na gagamitin natin is accumulated depreciation, shuttle service. Dahil nga ito ay contra asset, huwag mong ilalagay sa debit. Dahil nga contra asset yan. Ang normal balance kasi ng asset ay debit. Dahil ito ay contra, dapat ito ay nakalagay sa credit. Credit ha, credit. Accumulated depreciation, shuttle service, credit. Bakit credit? Contra asset. Okay, tapos na tayo sa mga deferrals. Ang next naman, next topic is accruals. Kung yung deferrals ay dinidelay after a month or after a certain period, ito namang accruals kabaliktaran, hindi siya dinidelay. Ang accruals naman, immediately, as in now na, immediately. Kailangan natin siyang i-record, kailangan natin siyang i-recognize. Yun yung kaibahan ng accruals sa deferrals. Ulitin ko, pag deferral, dinidelay. Pag accrual naman, immediately, as in, now na. Okay, punta tayo sa specific examples ng mga accruals. Itong tinatawag natin na accrued interest. So again, ang procedure lagi, basahin ang transaction at i-analyze ng maigi. So, ang transaction is, on July 2, 2022, Robredo borrowed 210,000 pesos from East West Bank. She issued a promissory note that carried a 20% interest per annum. Both the interest and principal are payable in 1 year. So, dapat alam natin yung formula ng interest. Ano yung formula ng interest? PRT. Ano yung PRT? Principal, i-multiply natin sa R or yung interest rate. And then, i-multiply din natin sa time or yung period. PRT. I is equal to PRT or principal multiply by rate multiply by time or period. So, dito dapat alam natin, marunong tayo maglagay ng mga values, no? So, ano ilalagay natin na value para sa letter P or principal? Kung ano yung inutang. Magkano daw ba yung inutang? 210,000 pesos. Saan siya inutang? Sa East West Bank. So, yung principal natin, 210,000, i-multiply natin yan sa interest rate. Saan natin makikita yung interest rate? Nasa mismong problem, nasa taas. 20%. Ang laki ng interest rate, no? 20%. Then, i-multiply natin ulit sa
time or period. Normally, ang time or period is expressed in annual or isang buong taon. So, para makompute mo yung tamang interest, equivalent only for 1 month, i-multiply mo siya sa 1 and then divide it by 12 months. Para makompute mo lang yung interest na nararapat para lamang sa isang buwan. 1 month only. Okay? So again, interest is equal to principal times or multiply by interest rate and another multiplication sa time or period. So substitute mo lang yung values dun sa formula. Interest is equal to 210,000 pesos times or multiply by 20% times 1 divided by 12. That would give you 3,500 pesos. 3,500 pesos. So, anong magiging adjusting entry natin after 1 month? Debit, interest expense, yung na-compute mo na 3,500, and then credit interest payable, 3,500 pesos as well. So, dito, kung napapansin nyo, wala tayong credit na cash. Bakit walang credit na cash? Wala naman kasing payment. Kaya nga, kung walang payment, you have to record interest payable. Payable pa lang kasi nga hindi ka pa nagbabayad ng cash. Okay? So, ang na-record natin dito sa accrual is yung interest expense amounting to 3,500 pesos. Okay, another example is the allowance for doubtful accounts. Ano ba yung allowance for doubtful accounts? Ano ba ibig sabihin ng doubtful? Kaduda-duda, no? Kumbaga sa yung customer natin, kaduda-duda ng magbabayad ng utang niya sa atin. Okay? So, meron ng doubt. Nagcast na tayo ng doubt na si customer ay makakapagbayad pa nung kanyang inutang sa atin. Okay? So, yan yung allowance for doubtful accounts. So, again, basahin muna yung transaction and analyze carefully. So, on July 17, 2022, the business charged these clients 35,000 pesos based on past experience, 1% average of bad debts expense based on credit sales. Okay? So, noong July 17 daw, meron tayong mga customer na siningil 35,000. No? Meron tayong pinadalang billing or SOA or Statement of Account sa mga customer natin or kliyente, nagkakahalaga ng 35,000. Kaya nung July 17, ang journal entry natin ay debit accounts receivable 35,000, credit service revenue 35,000 pesos. Then, after 1 month or pagdating ng month end, kailangan nating mag-record ng allowance for doubtful accounts. Ang tanong, paano siya gagawin? Paano siya i-record? Intindihin lang natin yung problem. Sabi sa problem, based on past experience, 1% average of bad debts expense based on credit sales. So, ano ba yung credit sales? Yan yung accounts receivable na 35,000 pesos. I-multiply mo lang dyan yung 1%. Yan yung magko-compute natin na bad debts expense o yung equivalent na allowance for doubtful accounts. So, pagdating ng month end, you have to recognize bad debts expense. Dahil ito ay expense, ang normal balance ng expense ay debit. Kaya i-debit mo yung 350 pesos sa bad debts expense. And then, ano yung corresponding credit niya? Ano yung kabangga niyang credit? Yung tinatawag natin na contra asset account. Ano yung contra asset account na yon? Ito yung ADA or allowance for doubtful accounts. Paano yan na-compute? 1% ng 35,000 pesos. So magkano yung amount? 350 pesos. So, credit allowance for doubtful accounts, 350 pesos. Okay.
we have to understand what will happen if no adjustments are made. This is very important para ma-appreciate nyo yung ginagawa nyong adjusting entry. Okay? So, dapat alam niyo yung kanyang epekto kapag hindi mo siya nagawa. Hindi mo na-record yung adjusting entry. So, yung mga epekto na yan, tinutukoy niyan yung epekto sa financial statements. Ano nga yung mga financial statements na very common? Dalawa lang. Balance sheet at saka income statement. Yan yung commonly used or commonly prepared financial statements. Yung balance sheet, ang tawag na niyan ngayon ay statement of financial position. So, ang items for adjustment, number 1, insurance expense. So, what will happen kapag hindi mo na-record yung insurance expense? Ibig sabihin, walang insurance expense. Ang epekto nun sa balance sheet, yung asset natin na prepaid insurance, overstated. Sir, bakit overstated yung prepaid insurance? Kasi hindi ka nakapag-record ng credit sa prepaid insurance. Hindi mo nabawasan. Kapag hindi mo nabawasan, syempre, overstated yan. Sobra-sobra yung recorded natin na prepaid insurance. Sa madaling sabi, mali or inaccurate. Inaccurate yung record natin sa balance sheet. Or inaccurate yung reported natin na amount sa balance sheet. That's why napaka-importante, critical, na dapat ma-record natin yung mga necessary adjusting entries or adjustments. So, yun yung epekto sa balance sheet. Don't forget, meron din siyang epekto sa income statement. Sir, anong epekto sa income statement? Kapag hindi ka nag-record ng insurance expense, lalabas yung expenses natin kulang kasi nga hindi mo siya na-record. Kapag ang expenses natin ay understated, anong epekto nun sa income? Kabaliktaran, magiging overstated ang income. Sir, bakit naging overstated yung income? Ano bang formula ng pag-compute ng income? Di yung revenue minus expenses. So kung yung mina-minus natin na expenses ay kulang, lalabas sobra-sobra yung income natin. So ganun ang magiging effect niyan. That's for number 1. Sir, how about yung number 2? No rent expense. Hindi daw tayo nakapag-record ng rent expense. Kung hindi ka nakapag-record ng rent expense, ganun din sa prepaid rent. Hindi ka nakapagbawas. Hindi ka nakapag-deduct ng prepaid rent dun sa equivalent na nagamit na portion dun sa prepaid rent. Dapat magbawas ka, dapat mag-deduct ka. So, anong mangyayari sa prepaid rent pag hindi ka nakapagbawas? Overstated. Overstated yung balance sheet natin pertaining sa prepaid rent. Now, meron din siya syempreng epekto sa income statement. Yung expenses natin pertaining sa rent expense, kulang. Kapag ang expenses ay understated, ang income naman natin ay overstated. Overstated. Okay? Next, number 3, no supplies expense. Pag hindi ka nakapag-record ng supplies expense, dahil ang kabangganon ay computer supplies, hindi ka rin nakapagbawas sa computer supplies. Pag hindi ka nagbawas sa computer supplies, ang asset natin overstated. Sobra-sobra yung naka-reflect sa balance sheet. Now, punta naman tayo sa income statement. Kapag wala tayong na-record na supplies expense, understated yung expenses. Basta understated ang expenses, ang income naman natin ay overstated. And then, ganun din sa depreciation expense. Kapag hindi tayo nag-record ng depreciation, ibig sabihin, hindi rin natin na-record yung accumulated depreciation. Eh, ano bang ginagawa sa accumulated depreciation? Di ba binabawas natin dun sa asset? So, kung hindi tayo nagbawas sa asset, anong mangyayari doon? Sobra-sobra yung asset natin sa balance sheet. Sobra-sobra. Okay? So, overstated yung asset natin sa balance sheet or statement of financial position. Ano naman ang epekto sa income statement? Hindi ka nag-record ng depreciation expense or nakalimutan mong mag-record ng depreciation expense, ang expenses natin kulang-kulang. So, understated ang expenses. Kapag understated ang expenses, ang income naman natin ay overstated. Overstated.
So, importante na alam nyo bilang mga estudyante ng accounting, dapat alam nyo yung epekto nung mga hindi nyo nagawa na adjusting entries. Yung mga common effect niyan dito sa dalawang statements, sa balance sheet at saka sa income statement. Okay? Yan yung magiging effect niya. Okay, meron pa tong karugtong nasa next slide. Okay? Continuation. What will happen if no adjustments are made? Specifically, kapag hindi mo na-record yung bad debts expense, syempre yung expenses na bad debts expense, understated. Pag understated yung expenses, ang epekto naman sa income, overstated. Bakit overstated yung income? Kasi konti lang yung binawas natin sa revenue. Kasi nga understated yung expenses. Kapag konti lang yung binawas natin na expenses, edi yung income natin lalaki. Kasi konti lang yung binawas mo. Okay? Ano naman yung epekto sa balance sheet? Yung accounts receivable natin, sobra-sobra. Kasi hindi mo na-record yung allowance for doubtful accounts. Di ba yung allowance for doubtful accounts, contra asset ng receivable? So, hindi mo mababawas yun sa accounts receivable. So, ang epekto nun sa balance sheet, sobra-sobra yung naka-record o yung naka-reflect sa balance sheet natin na accounts receivable. Bakit sobra? Overstated. Kasi nga, wala kang na-record na allowance for doubtful accounts. Wala kang na-credit na allowance for doubtful accounts. Kaya overstated siya. And then finally, yung interest expense. Kapag hindi ka nag-record ng interest expense, it only means hindi ka rin nag-record ng interest payable. So ano ba yung payable? Liability. So kung hindi ka nag-record ng interest payable, understated ngayon ang liability natin sa balance sheet. Okay, understated. Bakit understated? Kasi hindi ka nakapag-record ng interest payable. Sir, ano namang epekto sa income statement? Dahil walang interest expense, understated na naman yung expenses mo. Kung understated yung expenses mo, ang income mo, overstated. Bakit magiging overstated yung income? Kasi konti lang yung naibawas natin sa revenue. Kung konti lang yung naibawas natin, natural lang na yung income natin sobra. Magiging overstated siya. Okay? Okay, para mas maunawaan nyo yung ginawa nyo na mga adjusting entries, yung lesson natin about adjusting entries, dapat makita nyo itong tinatawag natin na worksheet. Ano ba itong worksheet na tinatawag na to? Ang worksheet class, ito yung actually, dito natin makikita kung paano ginagawa yung adjusted trial balance. Actually class, yung adjusted trial balance, ito na rin yung natin, financial statements. Sa madaling sabi, itong adjusted trial balance, ito na yung magiging balance sheet natin at income statement. Okay? So kung natatandaan nyo before tayo, yung last meeting natin ng face-to-face, pinagawa ko kayo ng trial balance. So yung trial balance na nagawa nyo last month or last meeting, dudugtungan nyo lang siya ng adjustments. Pag nadugtong nyo na yung adjustments, magagawa nyo na rin yung adjusted trial balance. So, paano ba to gawin? Yung account number, sulat mo lang din. Same lang din sa paggawa ng trial balance. Sulat mo yung account name. Magkakasunod dapat yung account number. And then yung trial balance, make sure na nasa normal balances niya. No? So, napansin nyo dyan, lahat ng asset nasa debit. Kasi nga, ang normal balances ng bawat asset ay debit. Pagdating naman sa liability, tsaka sa equity, nasa credit naman siya. Kasi ang normal balance ng liability at saka capital account or equity account ay credit. Yung Robredo drawings, dahil contra equity yan, kung napapansin nyo yung Robredo drawings sa bandang baba, nasa column siya ng trial balance, debit siya. Bakit debit? Kasi nga, contra equity. Kalaban niya yung equity account. Kalaban niya yung capital account. So, kung yung capital account ay naka-credit, yung Robredo drawings ay naka-debit naman. Nasa debits column siya. And then yung service revenue, kung napapansin nyo sa bandang baba, account number 410, account name service revenue, naka-credit siya. Kasi ang normal balance ng service revenue ay credit.
Then, lahat ng expenses naman is nasa debit kasi ang normal balances ng expenses ay debit. Okay? So, like yung salaries expense, utilities expense, advertising expense, lahat ng mga yan is nasa column ng debit. Kasi yun ang kanilang normal balances. Then kung natatandaan nyo pa, yung kanina lang, yung lesson natin today, yung mga adjustments, ilalagay mo lang dyan sa column ng adjustments, yung dinugtong mo sa trial balance. Okay? So tandaan class, kung ako pa rin yung magiging teacher nyo sa FAB M2, pagdating nyo ng grade 12, huwag nyong itatapon yung pinabili ko sa inyong ledger, columnar, at saka journal. Huwag nyong itatapon kasi papagawin ko pa kayo ng financial statements. Kung ako pa rin yung teacher nyo. Ha? Kung ako pa yung teacher nyo, huwag nyong itatapon yung columnar nyo, huwag nyong itatapon yung ledger nyo, huwag nyong itatapon yung journal nyo. Bakit? Magagamit pa rin natin siya pagdating ng grade 12 nyo. Okay? Kung ako pa rin yung teacher. Kung ako pa rin yung teacher. Pag hindi na, depende na yun sa magiging teacher nyo kung pagagawin niya pa kayo ng columnar or pagagawin niya pa kayo ng FS. But definitely, kung ako pa rin yung teacher nyo, pagagawin ko kayo ng financial statements, pagagawin ko rin kayo ng worksheet, yung nakikita nyo na ngayon. Okay? Yung worksheet na yan, yan yung magiging basis sa paggawa ng financial statements. Specifically, yung column ng adjusted trial balance. Okay? So, yung mga adjustments na yan, yung mga naka-color green, class, kung napapansin yung color green na yan, yan yung mga adjusting entries. Yan yung mga na-discuss dun sa previous, okay? Yung mga kanina, no? Yung mga adjusting entries na ginawa kanina. Pinost mo lang dyan, no? So, dapat ka lang mag-ingat, baka kasi mamaya, instead of debit, nilagay mo sa credit. Pwede rin, instead of credit, nilagay mo sa debit. So, ingatan mo, pag nag-post ka dito sa adjustments, pag naglagay ka ng mga adjusting entries dito sa column ng adjustments, make sure na nasa tamang column siya. Mahirap kasi kapag nailagay mo sa maling column, hindi ka magbabalanse. Okay? So, sir, paano ma-compute yung adjusted trial balance? Pag-a-addin mo lang, no? So, kung halimbawa, parehas na debit, i-add mo yung dalawa kasi parehas naman na debit. Kapag halimbawa, ang nakita mo is debit tapos credit, ima-minus mo siya. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung computer supplies. Nakita niyo yung computer supplies, nasa account number 130. Pakitingnan nyo class sa screen, 130 account number, ang account name niya, computer supplies. Ang trial balance niya, 25,000 pesos. Take note, sa trial balance, naka-debit siya. And din yung adjustments, hindi naka-debit, naka-credit. So obviously, kapag hindi sila parehas na debit, wag mong i-add. Instead of adding, you have to subtract. Yung adjustments na credit na 10,000 is you have to subtract it from that 25,000 sa trial balance debit column ng computer supplies. Kaya 25,000 pesos sa trial balance na debit minus 10,000 na adjustment sa credit, ang adjusted trial balance mo 15,000 na lang. Okay? 15,000 na lang. Hindi na siya 25,000. Bakit? Binawas mo na yung nagamit na computer supplies or nabawas mo na yung supplies expense. O nabanggit ko na yung supplies expense, hanapin mo yung supplies expense. Definitely yung supplies expense, kasama siya sa income statement. So yung balance sheet nasa taas, yung income statement naman nasa baba. Hanapin mo yung supplies expense. Ayun no, nasa bandang baba. Nasa account number 560, supplies expense. Nasa baba lang siya ng insurance expense at nasa taas ng depreciation expense, computer equipment. Anong napansin nyo dyan? May supplies expense na 10,000. Naka-debit kasi bakit debit? Kasi nga expenses. Ano bang normal balance ng expenses? Debit. So dito lang yung kailangan mong ingatan, yung paglalagay sa adjustments at pag-compute ng adjusted trial balance. Okay? Kasi yung adjusted trial balance, yan na yung magiging basis ng ating financial statements. So from cash hanggang
Robredo drawings, yan yung laman ng balance sheet. Pag magmula naman sa 410 na service revenue hanggang bad debts expense, yan naman yung laman ng income statement. Okay? Yan naman yung magiging laman ng income statement. Okay? So, ayun na, 59 minutes na. So, sobrang haba na ng papanoorin yung pre-recorded video. Pakiaral to ng maigi kasi maraming tanong about sa adjusting entries sa inyong 4th quarter exam. I hope na makapasa kayo and I hope to see you pa sa inyong grade 12. Okay? Bye guys and please be ready with your exam.